Ang live streaming o IRL na may kahulugang in real life ay patok na patok sa ngayon kung saan dito ipinapakita ng mga creators ang kanilang mga aktual na gawain sa totoong buhay. Hindi katulad ng mga pre-recorded na video. Maaring kasama sa mga live stream na ito ang kanilang pang-araw-araw na gawain, paglalakbay, mga pakikipagsapalaran sa labas, mga pakikisalamuha sa iba o mga espesyal na kaganapan. Sikat ang IRL streaming sa mga platform tulad ng Twitch, Facebook at TikTok kung saan nakikipag-ugnayan ang mga manonood sa streamer ng real-time sa pamamagitan ng chat at dito pwede rin sila magbigay ng mga gets. Ganito ang ginagawa ng isang Japanese na babae na may nickname na Ai Mogami. 22 years old, siya ay isang IRL o live streamer. Dahil sa kanyang maganda at fresh na aura, maraming tagahanga ang nabighani sa kanya. Hanggang sa isang araw kumalat ang balita tungkol sa isang insidente. Si Ai Mogami ay inatake ng maraming beses habang libo-libong tao sa Tokyo ang nanonood sa kanya. Kung titignan sa live streaming, biglang nagsimulang sumigaw si Ai Mogami na mahigit 1 minuto bago lumitaw sa screen ang isang lalaking puno ng pulang likido at may hawak na matulis na bagay. Ang insidente ay naganap sa Takadanobaba, Shinjuku City sa Tokyo. Inatake ang streamer ng isang sinasabing tagahanga sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Natagpuan ng mga otoridad si Mogami na sugatan at nasa kalsada. Sa kasamaang palad, ito na ang naging katapusan ng live streamer. Ngayon napakaraming tanong ang lumilitaw tulad ng sino ang lalaking gumawa nito sa kanya. Fan nga ba lang ito o isang boyfriend niya pero bakit mukha itong matanda? At paano kaya niya nalaman ang lokasyon ng kawawang streamer? Noong Tuesday, March 11, 2025, isang nakakagulat na insidente ang yumanig sa Japan. Si Ai Mogami o Iris Sato na tunay niyang pangalan ay isang 22 years old na live streamer. Si Iris ay nagla-livestream na sa loob ng ilang taon, simula nung high school pa lamang siya. Madalas siya mag-stream habang naglalakad sa mga kalye ng Tokyo, ang kabisera ng Japan, kung saan nakikipag-chat siya sa kanyang mga tagasunod o followers tungkol sa halos lahat ng bagay. Madalas din siyang mag-stream habang naglalakbay sa mga bagong lugar, kinukuhanan ng video at inilalarawan ang mga detalye ng mga lokasyong kanyang dinaraanan. Sa isa sa kanyang mga video na pinamagatan na kung isasalin sa Tagalog ay Naglalakad sa Yamanote Line, ay kinunan at in-livestream ni Irie ang kanyang paglilibot sa isang kilalang circular trail service. Nakatira ang dalaga sa Tama, isang lungsod na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Tokyo Metropolitan Area, na may populasyon na halos 150,000 na residente. Ayon sa kanyang pamilya at mga kaibigan, nung una siyang nagsimulang mag-livestream, mahiyain siya dahil na rin napaka-introverted niya. Sa paglipas ng panahon, naging mas komportable siya at nagsimulang magkaroon ng kumpiyansa sa pakikipag-usap sa mga taong nag-follow sa kanya online. Ang kanyang palakaibigan at sweet na personality ay agad na nagustuhan ng marami at sa maikling panahon, nagkaroon siya ng libo-libong followers na laging naroroon kapag nagsisimula siyang mag-stream. Binanggit din ng pamilya at mga kaibigan na gustong-gusto ni Irie ang paggawa ng mga livestream na ito at siya ay lubos na nahumaling sa mundong iyon. Noong March 11, 2025, Martes, umalis si Irie sa kanyang bahay sa Tama bandang umaga at nagpunta sa Yamanote na may intensyon na mag-livestream. Bandang 9:50 AM, habang siya ay masayang nag-stream sa isang kalye sa Tokyo, habang libu-libong fans ni Irie ay nanonood, biglang nasaksihan nila ang video na ito. Dito inatake si Irie na mahigit 30 na beses sa iba't ibang parte. Ang pag-atake ay naganap sa isang residential area sa Shinjuku, isa sa pinakamataong distrito sa Tokyo. Noong oras ng pag-atake, mahigit 2,000 na katao ang nanonood ng kanyang livestream at silang lahat ay nasaksihan ang karumaldumal na pangyayari. Nakita ng lahat nang bumagsak si Irie sa lupa, naliligo sa sarili niyang pulang likido. Sumigaw si Irie ng tulong bago naputol ang kanyang livestream. Bago matapos ang livestream, narinig din ang umaatake na nagtanong kung wala na ba siya. Nakuna ng mukha ng umaatake sa isang frame ng stream, tulad ng makikita sa larawang ito. Inakala ng ilang tagasunod ng streamer na biro lang ito o kumbaga isang prank lamang.
habang ang iba ay nagmadali at tumawag na ng pulisya. Ayon sa mga source, pagkatapos ng nangyari nakatanggap ang Tokyo Police ng daan-daang tawag mula sa mga taong nagsasabing nasaksihan nila ang karumaldumal na pangyayari ng live. Mabilis na dumating ang pulisya sa pinangyarihan ng insidente. Pagdating sa lugar, natagpuan ng pulisya ang biktima. Ito'y nakahiga sa lupa na nasa malubhang kondisyon. Maraming pulang likido sa lugar at mahirap paniwalaan na magigising pa si Irie. Dinala ang dalaga sa ospital ngunit sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor na iligtas siya, pumanaw si Irie ilang oras lang ang lumipas. Ayon sa medical report, ang sanhi ng pagkasawi ay lubhang paglabas ng pulang likido na dulot ng maraming pitsala sa kanyang katawan. Mabilis na kumalat ang kaso sa buong Japan na may malawakang coverage sa media sa gitna ng mga ulat na lumabas tungkol sa kaso kasama ang maraming shares online ng mga taong sumusunod sa kwento nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ginamit ni Irie ang nickname na Ai Mogami para sa kanyang mga stream at marami sa kanyang mga tagasunod na nakilala lamang siya sa pangalang iyon. Gayunpaman, may isa pang Ai Mogami sa Japan. Isang sikat na aktres at voice actress, at akala ng lahat ay siya ang pumanaw. Ito ang matinding nagdulot ng kalituhan. Libu-libong tao ang nag-post ng mga mensahe at nagpadala ng pakikiramay sa mga social media account ng voice actress at sa kanyang pamilya. Kinailangan ng aktres at ng kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan na maglabas ng pampublikong pahayag upang linawin ang malaking hindi pagkakaunawaan. Sa pahayag nila, sinabi ang kanilang kalungkutan sa pagkasawi ni Irie Sato. Humingi na paumanhin para sa anumang abala at nilinaw na maayos ang voice actress na si Ai Mogami. Nananawagan din sila para sa hustisya. Pagkatapos ng pahayag, maraming tagahanga ng aktres ang nakahinga ng maluwag dahil sa maayos naman siya. Ngunit sabay ding nalungkot sa nangyari kay Irie Sato. Nakahanap ang pulisya ng 13 cm na matulis na bagay malapit sa pinangyarihan ng insidente. Naniniwala sila na ang matulis na ito ang ginamit sa pag-atake. Kaya kinuha ito at pinadala para sa pagsusuri upang kupirmahin ang kanilang hinala. Ang pag-atake ay naganap mga 350 meters timog kanluran ng Takadanobaba Station. Bukod sa matulis na bagay ay walang ibang bakas ng salarin sa paligid. Kaya nagsimula ang pulisya ng investigasyon upang matukoy at matunto ng lalaki sa live stream. Sa investigasyon, sinuri ng pulisya ang mga nakuhang security cameras mula sa lugar malapit kung saan inatake si Irie. Kinausap din nila ang ilang taong nakasaksi sa pangyayari at iba pang malapit na nakakita sa lalaki na tumakas. Sinabi ng isang 53 years old na construction worker na nagtatrabaho sa ikalawang palapag ng gusali na mga 50 meters mula sa pinangyarihan na nakarinig siya ng babaeng sumisigaw sa labas. Ito'y bago mag 10 a.m. Ayon sa kanya, ang mga sigaw ng biktima ay tumagal na mahigit 1 minuto. Sinabi niya na tumakbo siya sa isang bintana at nakita ang isang babae na nakasuot ng kulay gray na sweatshirt na nakahiga habang ang isang lalaki na nakasuot ng dark coat ang nakatayo sa tabi niya at nakatingin sa kanya. Dahil hindi niya nakita ang eksaktong sandali ng pag-atake mula sa kanyang kinatatayuan, tila sinusubukan daw ng lalaki na tulungan ng biktima. Ang nakita ng construction worker ay maaring tapos na ang pag-atake. Sa pamamagitan ng paghahambing ng impormasyong ito, nakilala at natunton ng mga otoridad ng Japan ang salarin na inaresto naman kaagad kinabukasan. Ang kanyang pangalan ay Kenji Takano, 42 years old. Nakatira si Kenji sa Oyama, isang lungsod sa Tochigi Prefecture na matatagpuan 50 miles sa hilaga ng Tokyo. Natagpuan ng pulisya sa kanya ang ilang matulis na bagay na pang-hunting at sinabi niyang binili ito online kabilang ang matulis na bagay na ginamit niya sa insidente. Sinabi niya sa pulisya na sinusundan niya ang mga live stream ng biktima sa loob ng ilang taon at noong araw ng insidente nang malaman niyang pupunta siya sa Tokyo, nagpasya siyang sundan ito. Ayon sa suspect, natukoy niya ang eksaktong lokasyon kung nasaan si Irie dahil sa mga palatandaan at gusaling nakikita sa live stream. Kinilala niya ang lugar bilang isang residential neighborhood sa Shinjuku. At habang naglalakad siya sa mga kalye, patuloy niyang pinapanood ng live stream ni Irie upang masubaybayan siya. Pagkatapos niyang makita siya, binunot niya ang matulis na bagay at paulit-ulit na inatake ang live streamer. Kalmadong inamin ni Kenji ang lahat ng ito sa pulisya at hindi nagpakita ng kahit katiting na pagsisisi sa kanyang ginawa.
Nang dalhin siya sa Tokyo Police Department, nagbigay siya ng kanyang unang pahayag at ipinaliwanag sa mga otoridad kung ano ang nagtulak sa kanya na gawin ito sa live streamer. Sinabi ni Kenji na nakilala niya ang biktima sa isang restaurant kung saan siya nagtatrabaho at madalas niyang puntahan. Nung panahong iyon, nalaman niya na nagla-livestream siya sa platform na WhoWatch. At dahil nagla-livestream si Irie ay sinimulan siyang i-follow ni Kenji. Nangyari ito halos 4 years na ang nakalipas at paminsan-minsan silang nag-uusap sa pamamagitan ng chat. Sinabi ni Kenji na madalas niyang sinusuportahan si Irie sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tip o sa kilala nating gifts o pera sa pamamagitan din ng online platform. Kilala ang WhoWatch na inilunsad noong 2015 at sikat na live streaming platform sa mga influencers, gamers at content creators sa Japan. Marami ang gumagamit nito, lalo na ang mga mas may edad. Nag-aalok ito ng mas mataas na return rate para sa mga streamer sa pamamagitan ng mga donasyon ng manonood na kilala bilang mga tip. Gayunpaman ang relasyon sa pagitan ni Kenji at Irie ay lumampas na sa mga tip-tip lang. Ayon kay Kenji, nagsimulang humiram ng pera ang dalaga. Sinasabing nahaharap siya sa mga problema sa pera at nangangailangan ng malaking halaga upang bayaran ang kanyang mga bayarin at pati na rin ang kanyang mga kapatid ng babae. Sinabi ni Kenji na pinahiram niya siya ng higit sa 2 million yen o higit kumulang $133,000. Iniulat pa na kumuha siya ng mga loan mula sa isang bangko upang tulungan ang streamer. Gayunpaman sa paglipas ng panahon, hindi siya binayaran ni Irie at tuwing hihingiin niya ang kabayaran, gumagawa si Irie ng mga dahilan. Sinabi ni Kenji na noong 2024 nagpunta siya sa Tochigi Police Department kung saan iniulat niya sa pulisya na nagpautang siya ng pera sa streamer at tumanggi itong bayaran siya. Isang ulat ang isinampa laban kay Irie, ngunit ayon kay Kenji, walang nagbago at hindi pa rin siya binayaran ng dalaga. Ito ang nagdulot ng kanyang pagkadismaya at ang pagkadismaya na ito ay nauwi sa galit. Pagkatapos noon, nagdesisyon siyang maghiganti. Nagsimula siyang magplano kung paano niya isasagawa ang kanyang paghiganti. Sinabi ni Kenji na pinili niyang bumili ng ilang matulis na bagay online dahil alam niyang hindi siya makakabili ng armas. Para sa mga hindi nakakaalam, napakahigpit ng patakaran sa Japan para sa pagkuha ng armas. Ang Japan ay isa sa mga bansang may pinakamahirap makakuha ng armas, lalo na sa mga sibilyan. Pagkatapos dumating ang kanyang mga matulis na bagay, sinimula ni Kenji ang panonood ng mga livestream ni Irie. Naghihintay ng pagkakataong kumilos. Alam niyang madalas mag-stream ang dalaga habang naglalakad sa mga kalye ng Tokyo kaya oras lang ang hinihintay niya para tambangan siya. Naghintay si Kenji hanggang noong Martes, March 11, 2025 at dito nga matagumpay niyang natuntun at inatake ang streamer. Nung una inakala ng pulisya na gawa-gawa lang ni Kenji ang kwento tungkol sa mga utang. Dahil para sa mga investigador, si Kenji ay isang obsessed at malungkot na fan lamang na matapos hindi makuha ang atensyong gusto niya mula kay Irie ay nagdesisyon nitong tapusin ang dalaga. Gayunpaman, matapos suriin ang mga cellphone niya at ng biktima, kinumpirma na nag-uusap nga sila sa pamamagitan ng mga chat simula pa noong 2022. Sa mga mensaheng iyon, humihiram si Irie ng pera kay Kenji. Nung una maliliit lang na halaga, ngunit sa paglipas ng panahon, lumalaki ang mga ito. Tuwing sisingilin ni Kenji ang streamer ay iba-iba ang dahilan ni Irie. Minsan sinasabi niyang nakalimutan niya ang kanyang wallet, minsan sinasabi niyang nakalimutan ang kanyang bank password, at minsan sinasabi lang niyang kinailangan niyang bayaran ng mga overdue bills. Paulit-ulit siyang pinahiram ni Kenji ng pera, hanggang sa lumaki na nga ito. Sinabi niyang ginawa niya ito dahil gusto niyang tulungan ng streamer at naniniwala siyang babayaran siya nito. Ngunit naniniwala ang ilang tao na malamang na in love si Kenji sa dalaga. At sa kaibuturan ng kanyang puso ay naghahangad ang relasyon sa kanya. May katwiran ito dahil lang hindi nasusukli ang pag-ibig ay madaling mauwi sa obsession at galit. Sa kasalukuyan si Kenji ay nasa isang bilangguan sa Tokyo. Naghihintay ng kanyang paglilitis. Ayon sa batas ng Japan, maaari siyang mahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo o kahit ang pinakamataas na parusa. Bagamat hindi karaniwan ng mga alitan tungkol sa pera sa pagitan ng mga online personality at kanilang mga viewers, binibigyan diin ng kasong ito ang mga potensyal na panganib sa mga digital na relasyon. Dahil sa mga live streaming platform, nagkakaroon ng malapit na pakiramdam ang mga tagahanga sa mga taong gumagawa ng content.
Minsan, sobra-sobra ang emosyon ng mga tagahanga, lalo na kung may perang involved. Kapag nangyari ito, ay pwedeng maging delikado ang sitwasyon. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!